Akala mo mahina kasi tatahi-tahimik lang. Pero ang mga introvert, sila ang uri ng tao na hindi mo gugustuhin kalabanin. Hindi sila palaban sa pisikal, pero sa isip, matindi, malalim at madilim. Kapag umatras sila, hindi yan dahil takot sila, kundi dahil iniisip na nila kung paano ka babasagin. May lalim silang hindi mo mabasa, at kapag umatake sila, eksakto, tahimik at walang babala. Kaya sa video na ito, ilalahad ko ang 5 dahilan kung bakit delikadong banggain ang isang introvert na tao. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Ruthless emotional detachment. Introvert knows how to cut people off without drama, guilt, or warning. Kapag ginawan mo ng mali ang isang introvert, hindi na yan gagawa ng drama o iskandalo. Buburahin ka na lang yan sa buhay niya na para bang hindi ka niya nakilala. No arguments, no closure, just cold silence. Kapag may natapakan kang linya na hindi nila nagustuhan, kesyo betrayal, disrespect, or emotional drain yan, they don't beg for understanding. Wala na yan pakialam sa'yo. Burado ka na. Hindi ka na mahalaga. It's not about pride. It's survival. Dahil ang mga introvert, mas poprotektahan niya ng inner peace nila kesa makipag-ubusan ng enerhiya sa walang kwentang argumento. Hindi yan magsasalita, madidisappoint na lang yan sa'yo. Dahil sa mata nila, isa ka na lang disappointment. At sa oras na nasa labas ka na ng pader nila, dyan ka na habang buhay. Cold silence, cold exit, ganyan ang mga introvert. Number 2. Mastery of psychological warfare. Introverts don't fight with fist, they fight with understanding. Hindi yan gagawa ng gulo gamit ang pakikipagpisikalan. Mas matindi makipaglaro yan. Oobserbahan at pag-aaralan niya ng kilos mo, kung saan ka malakas at kung nasaan ang kahinaan mo. At sa oras na makita nila ang pattern na yon, dyan ka manganganib. Hindi yan gagamit ng dahas, ngunit marahas yan sa salita. Alam niyan kung anong mga salita ang mag-e-expose ng pinakatatago mong insecurity na babasag sa marupok mong ego. Isang malupit na linya lang, durog ang pagkatao mo. When conflict comes, they don't explode, they expose. Titirahin ka niyan kung saan ka mahina. I-expose niyan lahat ng kahinaan mo at isang linya lang mula sa bibig nila. Mas masakit pa yan kaysa sa sinuntok ka. Kaya kung ako sa'yo, magpakabuting tao ka na lang. Huwag ka nang manapak ng mga taong akala mo ay mahina dahil tatahi-tahimik lang. Introverts are master of psychological warfare. At kung mahina ang utak mo, isang salita lang mula sa kanila, baka gawin ka nilang suicidal. Number 3. Unpredictable depth. You never really know what an introvert is thinking. Hindi mo malalaman kung ano bang iniisip nila at napakadelikado niyan para sa isang tao. Wala kang alam kung ano ba ang kaya niyang gawin, tapos babanggain mo. Para kang naghukay ng sarili mong libingan. Their silence is not emptiness, it's calculation. Akala mo tahimik lang sila, pero pinag-aaralan ka na pala nila. At kung hindi ka nababahala dyan, isa ka talagang mangmang. Alam mo bang mas delikado at mas nakakatakot ang tubig na kalmado? Dahil hindi mo masasabi kung ligtas bang lumangoy dito. Sa ibabaw mapanghalina, ngunit sa ilalim may nanghihila. Maging ang gubat kapag tumahimik, mas lalo itong nakakatakot.
dahil hindi mo alam kung ano ba ang sunod na mangyayari. Kaya wag mong babanggain ang taong tatahitahimik lang dahil hindi mo kayang paghandaan ang kaya niyang gawin. Number 4. Patiently dangerous. Introverts can wait. They don't need immediate revenge. Ang mga introvert, hindi yan naatake nang hindi nag-iisip. Hindi yan padalos-dalos. Lahat ng kilos niyan ay kalkulado at palaging nasa tiyempo. Habang ang iba ay sobrang bilis lamunin ng emosyon nila, ang mga introvert nananatili yang tahimik, magmamasid yan kung paano ang magandang strategy. They can play the long game, watching silently until the perfect moment comes. At sa oras ng pananahimik nila ay matapos na, hindi mo na magugustuhan ang sunod na mangyayari dahil i-expose na niyan lahat ng baho mo. No warning and no mercy. Introverts are cold-blooded. Mahaba ang pasensya ng mga yan at iisipin mo na kahinaan ito. But patience is not weakness. It's discipline. Pag-aaralan ka muna niyan bago ka tirahin kung saan ka mahina. Number 5. Ruthless self-reliance. Introverts don't fear being alone. That makes them powerful and dangerous. Hindi sila natatakot iwanan ng lahat dahil sanay silang mapag-isa. At dyan pa lang, mahirap na silang kalabanin. Isipin mo, paano mo mamanipulahin ng isang taong hindi naman kailangan ang approval mo, ang atensyon mo, o ang presensya mo? That kind of independence makes them hard to control or manipulate. Dahil wala silang kailangan sa kahit sinong tao. They do everything on their own. Hindi mo rin pwedeng i-cut off sila bilang form of punishment. Tatanggalan mo ng kaibigan, sisiraan mo sa ibang tao. Para ano? Para wala silang maging kakampi. Walang kwentang strategy yan. You cannot use loneliness against someone who thrives in it. Kukutyain mo sila na wala silang kaibigan o nag-iisa lang. Baliw, dyan na sila nabubuhay. Baka ikaw pa nga ang takot na mapag-isa. Ngayon tatanungin kita, isa ka bang introvert at may mga qualities na gaya sa mga nabanggit? Drop your comment and don't forget to like and subscribe kung nag-enjoy ka sa topic na ito. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.